Sabi nila, kapag ang apoy ay hindi inagapan, siguradong susunod ng pagkawasak. Pero paano kung mismong apoy na kanatatakutan mo ay siya palang magbibigay ng init na matagal mo nang hinahanap? Sa ating nakaraang yugto, nasaksihan natin ang kakaibang business trip ni na Jess at Santiago. Isang gabi na puno ng tensyon, salamin sa kisame at isang awkward na umaga na tsak na hindi nila makakalimutan. Akala natin ay doon na matatapos ang kaba. Pero hetong plot twist na hindi natin inaasahan. Ang paglayas ni Ana, ang kapatid ni Jessa, at ang biglang pagbabalik ng isang multo mula sa nakaraan. Si Alvin, ang first love na akala natin na history na. Ngayon ang tanong, sino mas mabigat sa puso ni Jessa? Ang CEO na may malamig na titig pero mainit na pagtrato? O ang unang pag-ibig na bumabalik dalang mga alaala na matagal niya nang ibinaon? At sa gitna ng lahat ng ito, lalo nagiinit ang chismis sa Aquino Group. Ramdam kong tensyon, parang ulan na walang pasabi. Bigla, malakas at nakakabasa. Tara, simulan na natin. Good evening po Sir Santiago, bati ni Jeffrey, tumangulang ang CEO. Halata ang tensyon sa mesa, pinipilit ni Jeffrey na gawing kaswal ang usapan. Pero kapansin-pansin ang bahagyang pamumula ng tenga at pilit na tawa nito. Samantalang si Santiago tahimik lang. Naiipit si Jessa sa pagitan ng dalawa, hindi malaman kung saan titingin. Ano bang nangyayari sa boss niya? Dumating ang pagkain nila, mainit na Korean ramen, lumpiang Shanghai at fruitcake. Nagpasalamat si Jessa sa waiter at agad na kinuhang chopsticks. Pilit siyang umingit at nagsalita para basagin ang tensyon. Boss, gusto niyo po ba? Para umorder na rin ako para sa inyo. Umiling lang si Santiago, nakapikit sandali na para bang wala siyang gana. Akala niya tapos ng usapan. Patikim, subuan mo ko. Nalaglag halos ang chopsticks na hawak niya. Ha? Ano po? Tumingin si Santiago ng diretso. Malamig, pero malinaw. Sabi ko, subuan mo ko. Nagimbal si Jessa, lalo na't sa gilid ng kanyang mata ay napansin niyang ilang empleyado mula sa Aquino Group na nakasilip sa labas ng restaurant. Nag-ootyoso. Ay, lagot na. Mas lalo lang lalalang chismis. Natahimik si Jeffrey, bahagyang napaubo, halatang hindi makapaniwala sa naririnig. Namula siya ng todo, pinagpawisan kahit na malamig ang aircon. Mabilis nang inusog ang bowl ng ramen at inabot ang chopsticks sa boss. Bahagyang ngumisi si Santiago. Titingman ko lang, anitong kumuha ng noodles gamit ang chopsticks. Sige boss, sayo na po yan. O-order na po ako ng bago. Hindi na, madami to. At muntik siyang malaglag sa upuan nang iumang nito sa bibig niya ang chopsticks na may noodles. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang pagkain. At sa labas ng restaurant, mas lalo pang dumami mga sisero. Bago pang muling sumubo si Santiago, mabilis siyang tumayo mula sa upuan. Ah, excuse me po, punta lang ako ng CR. Hindi siya naghintay ng sagot. Halos patakbo siyang pumasok sa banyo ng restaurant at sinarang pinto. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng salamin. 15 minuto siyang nakatanghod at paulit-ulit na iniisip kung ano bang dapat niyang gawin. Ano bang nangyayari? Ang balita niya nasa isang mental institution si Doña Amelia, ang mommy ni Santiago. Hindi kaya may mental health problem din ng boss niya? Huminga siya ng malalim at pinilit pinakalmang sarili. Nang bumalik siya sa mesa, agad niyang napansin, wala na si Jeffrey. Nasaan po si Jeffrey? Tanong niya kaagad, kabadong boses baka pinalayas ng boss. Kibik-balikat lang si Santiago, parang wala lang. Hindi ko alam, biglang nagpaalam at umalis. Umalis? Bakit? Gulat niyang tanong pero imbis na sumagot, nakapako lang ang malamig nitong titig sa kanya. Jessa, may hinahon ngunit marinang boses nito. Huwag kang nagpapaligaw sa opisina. Bawal ang office romance sa Aquino Group. Nalaki ang mata niya. Ano po? May no dating rule tayo? Dagdag ni Santiago. Walang kagatul-gatul. Kung may makipagrelasyon, isa lang ang pwedeng mangyari. May kailangan mag-resign. Hindi mo naman siguro na naising mag-resign, lalo na't scholar ang kapatid mo. Napatulala siya. Ramdam niyang bigat ng sinabi nito. Parang may nakadikit na pananakot. Boss, nagkakamali ka. Hindi naliligaw si Jeffrey. Lalaki ako. Alam ko mga galawan ni Jeffrey. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, tigilan mong pakikipagmabutihan sa ibang lalaki. Masisirang konsentrasyon mo sa trabaho. Boss, daig niyo pang tati ko ah. Pinagtutulakan na nga ako ng nanay kong mag-asawa. May expired na daw ako.
Sa panahon ngayon, 30s na nag-aasawang mga tao kaya hindi ka pa expire. Mukha ka lang matanda kasi ang baduy mong manamit. Boss ha, salamat sa pintas. Sige po, mauna na ako. Dadaan pa ako sa apartment at baka gawa na. Kinuha niyang bag at halos ayaw nang tumingin sa mesa. Kailangan niya nang umalis. Baka bukas headline na naman siya sa GC ng mga chismosa. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang humarang si Santiago. Tumayo ito sa may pinto. Malalim ang tingin at nakaharang ang braso, sabay na tayong uuwi. Malambing nitong sabi. Hindi na po, kaya ko na. Mabilis ng tanggi, halos pabulong pero puno ng pakiusap. Lalo siyang kinabahan ng mapansin ng ilang empleyado na nakatambay sa labas. Kunwari nag-aabang ng sasakyan pero halatang sumasagap lang ng chismis. Jessa, seryosong dagdag ni Santiago. Maulan pa rin. Sumakay ka na lang. Napakit siya ng labit mabilis na lumapit sa kamarahang bumulong. Blos, please ayoko machismis pa. Baka pwede pong walang makakaalam na. Sandali siyang natigilan, naglunok. Na nakatira ako sa bahay niyo. Bahagyang umangat ang kilay ni Santiago para bang nagulat pero may bakas ng amusement sa mga mata nito. So, tinatago mo ko? Hindi po ganoon. Halos pabulong pero puno ng inis ang tono niya. Ang ibig ko lang sabihin, ayoko na madagdagan pang chismis kung malalaman nilang nakatira ko sa bahay niyo. Saglit na natahimik si Santiago. Nakatitig lang sa kanya na para bang binabasa ang isip niya. Maya may bahagyang lumapit ito sa tenga niya. Ramdam niyang mainit itong hininga. Okay then, it's our secret. Pero may nakakalokong kurbang mga labi nito na lalong nagpainit ng tenga niya. Hayaan mo na po akong sumakay ng jeep. Babalik ako kaagad. Aniyang nagmamadaling humakbang papuntang sakayan, buti na lang at may jeep na huminto. Nakahinga siya ng maluwag na hindi na siya sinundan nito. Pagdating niya sa lumang apartment, hindi pa rin nagagawa. Pumasok siya at kagad na napansin ang kalagayan ng mga gamit. Basang-basa ang unan at kumot. Amoy kanal ng bahay. Napansin din niya na nawawalang ilang kagamitan. Ang electric fan, ang rice cooker, pating ilang lalagyan ng pagkain. Halos maiyak siya sa sama ng loob. Habang sinusuri niyang nasirang apartment, may huminto sa labas. Nakita niyang isang nakamotor at agad na nakilalang lalaki. Alvin? Aniya sa sariling hindi makapaniwala. Akala niya nasa ibang bansa ito. Si Alvin ang unang pag-ibig ni Jessa, ang lalaking iniwan niya noon dahil kinausap siya ng ina nito. Siya rin ang lalaking naikwento niya kay Santiago. Bumaba si Alvin ng motor at tumingin kay Jessa na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Jessa? Ikaw ba yan? Hindi makagalaw si Jessa, halos tumalon ang puso sa kinilalagyan. Ang dami ng damdaming lumalabas, kalituhan, hiya at konting takot. Madumi siya. Sirang ilang gamit sa paligid at ngayon may kaharap ang unang pag-ibig niya. At baka galit pa rin to. Alvin! Bahagyang nanginginig ang boses niya. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Alvin pero may halong kaba. Naimbitahan ako sa binyag ng anak ni Sandro. Naalala mo, classmate natin dati. Taga-kabilang street silang umuupa. Napayo ko siya at marahang tumango. Ano nangyari? Dito ka ba nakatira? Oo, tinangay ng hangin ng bubong. Sige, baka maabutan ka pa ng ulan. Pinagmasdan niya ito, mukhang masasensado ng kanyang first love. Anak ito ng contractor, dati pa itong mayaman. Grabe ka naman sa akin, ngayon lang tayo nagkita after so many years. Tapos itataboy mo lang ako? Anitong himig nagbibiro. Nahihiya kasi ako sa'yo. Jessa, sabi ni Alvin matapos mapansin ang lungkot sa mukha niya. Halika muna, kumain tayo. May malapit na fast food. Paborito natin dati. Tapos tutulungan kitang magayos dito. Parang nahulog ang puso niya sa biglang alok na yon. Matagal niya nang kinalimutan ng mga alaala. Pero heto at parang nagbabalik lahat. Bago pa siya makatanggi, hinawakan na ni Alvin ang kanyang sikot, ginabayan siya papunta sa motor. Alanganin siyang umangkas. Ilang minuto lang, nasa loob na sila ng maliwanag na fast food chain. Langhap niyang amoy ng fried chicken. Umorder na ako, sabi ni Alvin habang nilapag ang tray. Chicken meal, extra gravy at syempre spaghetti. Ang paborito mo. Nanlaki ang mata niya. Naalala mo pa? Of course. Nakangiting sagot nito habang umupo sa harap niya. Hindi basta-basta nakakalimutan ang mga bagay na yon. Tahimik silang nagsimulang kumain. Habang sinusubong niyang spaghetti, hindi niya napigilang magsalita.
Alvin, tungkol doon sa nakaraan. Hindi mo lang ako nakapagpaliwanag. Alam kong nasaktan ka pero agad siyang pinutol nito. Mahinahon ngunit matatag ang boses. Jessa, please. Huwag na nating balikan. Bata pa tayo noon. May mga maling desisyon pero tapos na yun. Napayuko siya, parang may kirot sa dibdib niya. Pero totoo naman ang sinabi nito. Bata pa sila noon. Bata pa siya at natakot. Nagpatuloy si Alvin, nakatingin sa kanya na may halong lambing. Ngayon nandito na tayo. Nagkita ulit. Siguro mas mabuting isipin natin na pagkakataon nito para maging magkaibigan ulit. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ramdam niyang init sa kanyang pisngi. Nakaramdam siya ng kilig. Hindi niya alam kung dahil ba sa spaghetti na kinakain o dahil sa masayang mga alaalang nagbabalik. Habang kumakain sila ni Alvin, unti-unting lumuwag ang dibdib niya. Nagtatawanan sila sa maliliit na bagay, mga simpleng kwento ng kabataan, mga sablay na alaala sa paaralan at pati ng dati nilang pagtambay sa parehong fast food na yun. Naalala mo ba? Tanong ni Alvin habang nakangisi. Nung muntik kang mapagalitan ng teacher kasi kumakain ka ng fries sa bag mo. Napahagalpak siya ng tawa. Gutom na lang talaga ako noon. The best ang pinagsamahan natin noon, sagot ni Alvin kasabay ng titig na matagal. Bahagya siyang namula. Ramdam niyang bumabalik ang kilig at comfort na minsang bumalot sa kanya nung unang beses niyang maramdaman ang ibig sabihin ng pagmamahal. Para bang nakabalik siya sa panahong walang komplikasyon, walang mabibigat na problema. Ngunit biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa mesa. Agad niyang tinignan at doon bumungad ang pangalan ni Santiago. What time are you coming home? Anito sa chat. Lo, panira ng moment ang boss. Napasingap siya ng mahina. Home. Parang ang bigat ng salitang yon. At higit sa lahat, alam niyang hindi lang basta tanong yon. Tsak na may iuutos na naman ito sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang screen at binalik sa mesa. Ayaw niyang may istorbong kasalukuyan. Ayaw niyang mabasag ang kasiyahan na kasama si Alvin. Jessa, okay ka lang? Tanong ni Alvin, napansin ng panandali ang pagkabahala sa mukha niya. Kumiti siya, pinilit na gawing casual. Oo naman, work lang. Matapos ang masayang hapunan, nagpresenta si Alvin na samahan siya pabalik sa apartment para tulungan siyang ayusin ang mga gamit. Wala nang gaanong natira, puro basang damit. Ilang plato at mga lumang notebook na halos kupas na ang tinta dahil sa ulan. Tahimik silang nagligpit at bagamat mabigat para sa kanya na makita mga gamit niyang wasak o nawawala, gumaan pa rin ang pakiramdam niya dahil may kasama siya. Sayang, pero at least may mga nailigtas pa. Sabi ni Alvin habang nilalagay ang mga damit sa kahon. Gumiti siya, pilit na nagpapakatatag. Oo nga eh, salamat ha. Kung hindi mo ko tinulungan, baka mag-isa kong binuhat lahat to. Alam mo namang hindi kita matitiis. Sagot nito, diretso ang tingin. Pagkatapos magligpit, inalok siya ni Alvin ihatid. Hindi na siya tumanggi kaya sumakay silang muli sa motor, dalang isang kahon ng gamit. Habang umaandar, mahigpit siyang kumapit at kahit na malamig ang hangin ng gabi, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ngunit nang marating nilang bahay ni Santiago, biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi niya kayang ipaliwanag kay Alvin kung bakit doon siya nakatira pansamantala. Pagkaparada ng motor sa tapat ng gate, mabilis siyang bumaba, kinuhang kahon at nagmamadaling nagpasalamat. Salamat ulit Alvin, sobrang laking tulong mo. Ingat ka sa pag-uwi ha. Jessa, parang may sasabihin pa ito ngunit mabilis siyang tumalikod. Bitbit ang kahon, halos patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay at pilit kinukubli ang kaba. Ayaw niya magkaharap ang dalawang lalaki at ba kung anong gawin ni Santiago kay Alvin. Pagkapasok niya, ibinaba niyang kahon sa tabi ng pintuan at nagmamadaling umakyat sana sa kwarto. Pero bago siya makarating sa hagdan, bumukas ang ilaw sa sala. Nakatayo doon si Santiago, nakasandal sa gilid ng pinto, nakahalukip-kip ang mga braso. Tahimik ito ngunit matalim ang titig. Kanina pa kita hinihintay. Malamig nitong bungad. Naglakad palapit si Santiago, hindi inaalis ang tingin sa kanya. At sino yung lalaki na naghatid sa'yo? Tila baradong lalamunan ni Jessa, pinilit niyang ngumiti. May inayos lang po ako sa apartment, boss. Tumibok ng malakas ang puso niya. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Nanatili naghihintay ng sagot sa pangalawang tanong si Santiago. Napakagat siya sa labi bago sumagot. Kaibigan ko yung naghatid sa akin. Hindi sinasadyang nakita kami. Tumulong lang siyang magligpit ng mga gamit. Lalong tumilim ang tingin ni Santiago.
Hindi ito nagsalita kaagad, ngunit ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Nakapakong tingin ito sa kanya. Interesting. Anito sa malamig na boses. Sa akin lagi kang tumatanggi. Ayaw mong sumabay, ayaw mong magpahatid. Pero sa ibang lalaki, walang problema. Napasinghap siya, halos mawala ng boses. Lumapit pa si Santiago at halos magkalapit ng kanilang mukha. Bakit, Jessa? Mas pinagkakatiwalaan mo ba sila kaysa sa akin? Kanina si Jeffrey. Ngayon naman isang angkas rider ang sinumahan mo. Hindi na mamasada si Alvin. Anak siya na may-ari ng Mercado Construction. Kumunot ang noon ni Santiago. At pinagtatanggol mo pa. Nakita mo ba yung motor niya? Mamahalin yun. Tumaas ang kilay nito. Jessa, may 10 akong mas mahal na motor. Nasa garahe. Matalim ang tono ni Santiago. Hindi ako natutuwa na sa ibang lalaki ka humihingi ng tulong. Kung kani-kanino ka sumasama, baka mapahama ka. Ramdam niyang paninikip ng dibdib. Hindi niya alam kung galit ito, nag-aalala o kung ano pa. Matagal ko na siyang kilala. Magkaklase kami nung college. Mabilis na sabi niya at parang nadulas. Hindi siya kung sino lang, mapagkakatiwalaan ko siya. Nalaki ang mata ni Santiago. So, siya pala yung una mong pag-ibig. Ang lalaking iniwan mo noon. Napakagat siya sa labi, pinagsisisihan ang pagkadulas. Lumapit si Santiago at halos ramdam niya ng init ng hininga nito. So ano, nagkabalikan na ba kayo? Hinatid lang nagkabalikan na kaagad. Boss, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Hindi niya napigilan ang pagtaas ng tono. Para tayo magjawang nagtatalo. Hay nako, matutulog na nga po ako. Good night. Mabilis siyang tumalikod at nagmamadaling humakbang paakyat pero bago pa siya tuluyang makaalis, narinig niyang malamig at matatag na titig ni Santiago. Jessa, natigilan siya na maramdaman ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang braso. Hindi masakit pero sapat para pigilan ang kanyang mga paa. Tapusin mo muna ang report bago ka matulog. Kailangan ko na yun early in the morning. Namilog ang mata ni Jessa. Pero boss, 9:00 na po ng gabi. Ani ang hindi maiwasang umasim ang mukha. Overtime with pay ito. Kaya ayusin mo mukha mo. Gawin mo na, ngayon. Huminga ng malalim. Yes, boss. Bahagyang kumuyang panga ni Santiago at saka siya binitawan. Good. Simulan mo na. I'll wait. Nakaharap siya sa maliit na table sa sala. Nakayuko sa laptop habang mabilis ang tiklad ng kanyang mga daliri. Sa gilid ng mga mata niya, ramdam niyang presensya ni Santiago. Nakaupo ito sa single couch habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Walang kahit na anong salita mula dito. Napapailing si Jessa habang nagtatype. Grabe, bantay sarado siya. Hindi ba ito matutulog? Minsan kapag napapating siya sa gilid, nahuhuli niyang nakatitig ito sa kanya. Mataman, seryoso at tila sinusuri ang bawat galaw niya. Agad namang siyang yuyuko, nag-aalangan kung dapat bang mainis o kabahan. Nagiging weird ng kilos ng amo. Hindi ka ba naiinip, boss? Bigla niyang tanong. Kanina pa kayo nakaupo dyan, baka tubuan kayo ng ugat. Inangat nitong tasa ng tsaa at dahan-dahang uminom. No, I feel relaxed. Napasimangot siya. Hindi ako aalis hanggat hindi ka tapos. Kung hindi kita babantayan baka tumakas ka ulit. Tumakas? Boss, wala ka bang tiwala sa akin? Magtrabaho ka na. Utos nito. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nagiging magaan ang bigat ng presensya nito. Paminsan-minsan siyang nagtatanong tungkol sa report at nang mapindot niyang save, sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Tapos na po, naipadala ko na sa email niyo. Agad siyang tumayo, tinulak ang upuan at naginat. Pwede na po ba ako matulog, boss? Tumikim si Santiago, iniwan sa mesa ang tasa. Good, ngayon pwede ka na umakyat. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, marahan tong nagdagdag. Good night, Jessa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa hindi inasahang init ng lambing ng boses nito. Mabilis siyang pumasok ng kwarto. Pagkahiga niya sa malambot na kama sa guest room, akala niya kagad siyang dadalawin ng antok. Ngunit imbis na matahimik, paulit-ulit na bumabalik sa isip niyang mga titig at sinabi ni Santiago kanina. Hindi yon karaniwang tono ng boss sa empleyado. Parang personal. Napabalikwas siya. Umikot-ikot sa kama. Ano ba yan? Bulong niya, pati boses nito umaalingaw-ngaw sa tenga niya.
Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Napakunot ang noon niya nang makitang pangalan ni Sedi, ang bunso niyang kapatid. 12:00 na ng gabi. Sedi, ano nangyari? Agad niyang sagot. Hagulhulang sumalubong sa kanya. Ate, si Ana, nagtanan. Hindi namin alam kung saan siya pumunta. Hindi pa umuwi. Parang sumabog ang dibdib ni Jessa sa sinabi niya. Anong sabi mo? Ano, paano mo na lamang nagtanan? Nag-iwan siya ng sulat, ate. Sumama raw siya sa boyfriend niya. Umiiyak si mama. Si papa naman tulog na dahil sa kalasingan. Nalaglag ang katawan niya sa kama. Nangihina. Hawak ang sentido. Diyos ko, ang tanging nasabi niya. Mabilis siyang nakipag-usap kay Sedi. Pinakalma ito't sinabing gagawa siya ng paraan. Ngunit matapos ang tawag, halos wala na siyang lakas. Tulala siyang nakatitig sa kisame. Kinukurot ng takot at pangamba. Kinabukasan, bagsak ang katawan at magang mga mata. Agad siyang lumapit kay Santiago bago pa man pumasok sa opisina. Boss, mahina niyang sabi. Mag-a-absent po muna ako. May emergency sa pamilya. Kailangan ko umuwi sa amin at hanapin ang kapatid ko. Nagtanan po kasi siya. Nagangat ng tingin si Santiago. Matagal tong tumitig sa kanya. Hindi niya na napigilan ang pagbagsak ng luha. Mag-aaral pa si Ana, boss. Ayaw kong mapariwara siya. Kailangan ko siyang hanapin. Okay, tara. Sasamahan kitang hanapin ng kapatid mo. Napamulagat siya sa alok ng boss. Napahinto si Jessa. Nagulat sa sinabi ni Santiago. Boss, alam kong busy kayo. Ako na lang po. Maging practical ka. Mas mabilis kung may sasakyan at may katulong ka sa paghahanap. Pinikit niyang mga mata. Nag-isip sandali. Alam niyang tama ang sinasabi nito pero nahihiya siya. Hindi po ba malaking abala sa inyo kung sasama po kayo? Actually, tinatamad nga ako magtrabaho ngayon. Tulungan kitang hanapin ng kapatid mo. Sige po. Salamat po sa tulong. Hindi na nagtanong si Santiago. Tumungo sila sa kotse at habang umaandar sila palabas ng bahay, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Pagkabahala sa kapatid at ang presensya ni Santiago sa tabi niya. Nakarating sila sa probinsya, makalipas ang 2 oras na biyahe. Maliit lang ang kanilang bahay, bagamat lumang mga gamit, malinis naman ito. Nagulat pang kanyang pamilya dahil may kasama siya. Boss, ito po si Sedi, ang bunso kong kapatid. Mabilis niyang pagpapakilala. Si Mama Luis at si Papa Edward naman po ang mga magulang ko. Lumapit si Sedi, medyo nagulat ngunit ngumiti. Si Mama Luisa nakangiti ngunit halatang pagtataka at kuryosidad. Si Papa Edward naman, bagyang nakataas ang kilay. Ngumiti si Santiago. Kinagagala ko po kayo makilala. Anito nagmano sa nani at tatay niya. Nakangisi si Papa Edward. Mukhang higit pa sa baging empleyadong tingin mo sa anak ko ah. Pero wala kaming tutol kung nagkakagustuhan kayo. Banat nitong nanunukso. Basta ba kaya mong buhayin ang anak namin? Pinapaalam ko lang na breadwinner namin yan. Kaya kung sakaling magkakatuluyan kayo, advance kayo masyadong mag-isip. Nakakahiya po. CEO po ng Aquino Group si Sir Santiago. Aniyang napatingin sa boss at nakaramdam ng hiya. Walang problema. Naintindihan kong punto ni Papa Edward. Kung ako man ay may anak na babae, I'll do the same. Lah, Papa Edward daw? Gusto kita bata. Boto ako sa'yo. Salamat po Papa Edward. May papadala po akong wine bukas para sa inyo. Mas lalong lumuwang ang ngiti ng tatay niya. Pagkatapos ng nakakahiyang banat ni Papa Edward, agad niya nang niyaya si Santiago na lumabas para magsimula ng paghahanap. Boss, dito po muna tayo sa kabilang kanto. Doon madalas tumambay si Ana. Magkakasunod silang naglakad ni Santiago. Huminto sila sa tindahan ni Aling Bebang, ang tsismosa ng barangay. Ay, Jessa! Narinig ko may kasama ka ng pogi at mukhang mayaman. Saglit pa itong natigilan nang mapansin si Santiago. Aba, hindi pala chismis. Kay gwapo ng nobyo mo. Wala na palang pag-asa mga manliligaw mo dito. Aling Bebang, nakita niyo po ba yung kapatid kong si Ana? Magalang na tanong niya na hindi sinagot ng babae. Nakita ko siyang nakasakay sa motor ng isang lalaki pero hindi ko kilala kung sino yon. Tiyak na hindi taga dito, sagot ni Aling Bebang. Bago pa siya makapagsalita, biglang sumabat si Santiago, matalim ang boses. Saan banda papuntang motor? Napatulala si Aling Bebang. Papunta sa highway.
Habang naglalakad muli, napansin niya si Santiago ay palaging nakabantay sa kanya. Hindi lang basta boss na sumusunod, kundi parang gwardya. Sa bawat pagtigil nila, ito ang unang nagtatanong at itong humaharap sa mga lalaking medyo bastos kung makatingin. Sa wakas, matapos ang maghapong pagtatanong, may isang matandang lalaki na nagkwento na may dalagang nakitang sumasakay sa motor ng isang binata sa kabilang barangay. Agad silang nagtungo doon at hindi nga nagtagal ay natunto nila ang isang maliit na kubo sa gilid ng palayan. "Ana!" sigaw ni Jessa. Halos mawalan ng boses sa kabat pagod. Bumukas ang pintuan at lumabas ang kapatid niya. Mukhang kinakabahan ngunit may halong tapang sa mukha. "Ate, bakit ka nandito?" "Anong bakit? Hinahanap ka namin. Nag-aalala si Mama at Papa. Si Sedi, lahat kami. Ano bang iniisip mo? Umuwi ka na!" Lumapit si Angela at sa likod nito'y sumilip ang isang binatang hindi niya kilala. Halatang kabado din. "Ate, mahal ko siya. Magsasama na kami." "Hindi mo maintindihan." "Hindi kita maintindihan? Angela, estudyante ka pa. Anong future mo? Paano pag-aaral mo? Ang mga pangarap mo? Isusugal mo lahat para sa lalaki hindi mo pa nga kilala ng lubusan?" Nanginginig ang boses niya. Ramdam ang galit at takot na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Ngunit nanatiling matigas ang tono ng kapatid. "Desisyon ko to, ate. Ayokong bumalik sa atin. Dito ako masaya." Parang gumuhong mundo niya. Kung siya ngang nakapagtapos at may trabaho ay nahihirapan sa buhay, hindi niya mapigilan ang pagbagsak ng luha. "Ana, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi to biro. Paano na mga pangarap mo?" Tahimik lang si Ana. Mahigpit ang kapit sa kamay ng nobyo. Napasandal siya sa gilid ng pintuan. Sa likod niya dahan-dahang lumapit si Santiago. Hindi ito nagsalita ngunit naramdaman niyang kamay nito sa kanyang balikat. "Jessa, tama na." May hinang tinig ni Santiago pero matatag. Hinawakan siya nito sa siko. Marahang inalalayan palayo sa kubo. "Hindi mo mapipilit ang ayaw. Sarado ng isip ng kapatid mo. Kahit napilitin mo siya ngayon, aalis din yan." Gusto pa sana niyang kumawala. Gusto pa niyang magmakaawa kay Angela. Pero natigilan siya nang marinig ang pinto ng kubo na dahan-dahang sumara. Tahimik silang naglakad pabalik sa sasakyan. Walang salitang namutawi sa kanya hanggang sa umandar na ang kotse. Humikbi siya. Unay mahina hanggang sa tuluyang bumusang luha. "Boss, hindi ko na siya mababawi. Bata pa siya. Wala pa siyang muwang. Tapos. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Napahawak siya sa mukha, nanginginig. Lumingon si Santiago. Dahan-dahan itong ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Huwag mo masyadong dibdibin. Namili ang kapatid mo. Buhay niya yun kaya siyang may karapatang magdesisyon." Umiling siya, halos hindi makahinga sa bigat ng dibdib. "Pero mali ang timing. May mga pangarap pa siya. Anong mangyayari sa kanya?" Huminga ng malalim si Santiago. Kung mabigo man siya, tsak na matututo siya sa pagkakamali niya. At huwag kang masyadong malungkot kung naunahan ka ng kapatid mo na mag-asawa. Mas maganda't mukhang hindi bungangyarang kapatid mo kesa sa'yo. "Wow ha, akala ko concern. Lalaitin lang pala ako." Singhal si Jessa sa nadinig at umusok ang ilong sa sinabi ni Santiago. Napatingin siya sa boss na nakatingin din sa kanya na may pilong ngiti sa labi. "Ikaw naman, hindi na mabiro. Joke lang yun. Para mapatawa kita." "Boss, huwag ka na magbiro. Hindi ko bet ang jokes mo." Pagdating nila sa bahay, agad na bumungad ang malakas na tawanan at amoy ng gin mula sa harap ng kanilang maliit na bahay. Nalaglag ang panga niya, nag-uumapaw ang galit sa dibdib. Habang siya halos mabaliw kakahanap kay Angela, etong ama at nakikipag-inuman. "Pa!" Halos pasigaw niyang tawag. "Anong ginagawa niyo?" "Uy, Jessa!" Bati ni Papa Edward. Namumungay ang mata. Tama. May bisita nga pala tayo. "Mga kaibigan, pinapakilala ko sa inyong pogi at mayaman kong manugang." Nalaki ang mata ni Jessa, lalo nang iabot pa ng ama ang isang baso ng gin kay Santiago. "Shut ka muna, anak." Halos lamunin ng hiya si Jessa. "Pa, tigilan niyo na nga yan." "Isang shot lang, para hindi isipin ng mga kainuman ko na suplado ka." Ani Mang Edward sabay tawa ng malakas. "Pustahan tayo, matibay din to sa inuman." Nanlamig siya sa hiya. "Pa, tama na nga yan. Hindi umiinom ng ganyan si Santiago." Ngunit laking gulat niya nang marahang kunin ni Santiago ang baso.
Hindi to uminom kaagad. Bagkus, tumingin muna to kay Papa Edward at ngumiti ng tipid. Walang problema, Tatay Edward. Agad namang nagpalakpakan ng mga kainuman. Yan! Ganyan ang tunay na lalaki! Sigaw ng isa. Habang iniinom ni Santiago ang alak, panay ang tawa ni Papa Edward. Kita mo, Jessa, hindi maarte ang boss mo. Mas gusto ko to kaysa sa mga pakyut na naniligaw mo noon. Bagay kayo, anak. Hindi mo na itatanong na kapilang manliligaw ng anak ko na yan. Kaso mukhang hinintay yung ano nang ang pangalan ng kaklase mo nung college na ngumangawa sa harap ng bahay natin ang binasted mo. Nanlaki ang mata ni Jessa. Pa, matulog na nga kayo. Lasing ka na. Pero bago pa siya tuluyang makapagsalita, ibinaba ni Santiago ang baso sa mesa at muli itong sinalinan ng alak ni Mang Edward. It's fine, Jessa. Ilang shots lang. Napanganga siya. Pinaunlakan pa talaga nito ang ama. Magmamaneho ka pa pauwi. Bakit uuwi kayo kagad? Jessa, ikaw ang dapat na magtanan. Matanda ka na. Pa, noon hinahabol niyo ng itak ang mga naliligaw sa akin. Ngayon naman pinagtutulakan niyo na ako. Naku, mga walang binatbat ang mga manliligaw mo noon. Ito gusto ko tong si Santiago. Sabay tapik sa balikat ng boss. Pa, nakakahiya na kayo. Uuwi na kami. Gabi na. Gagastos pa kayo sa motel. Diyan na lang kayo sa kwarto ni Angela matulog. Total, nag-asawa ng kapatid mo. Natulala siya sa nadinig. Pa, nakakahiya kayo. Ani ang padabog na pumasok sa bahay. Naiwan si Santiago nakikipagtawanan sa ama. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, nadatna ni Jess ang ina niyang si Mama Luisang nakaupo sa bangkito, tulalang na nakatitig sa sahig. Halatang hindi pa ito makapaniwala na nagtanan si Ana. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay nito. Ma, nakita ko si Ana, pero ayaw pa niyang sumama. Saradong isip niya. Pero pangako, kakausapin ko siya ulit. Hindi ko siya pababayaan. Napatingin si Mama Luisa, nanginginig ng luha. Anak, paano na siya? Bata pa yun. Hindi pa alam ang tama't mali baka pagsisihan niya. Ma, huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Babalikan ko siya. Hindi ko siya hayaan na tuluyang mapariwala. Matatag na sagot niya kahit naramdam ang bigat sa dibdib. Sa gilid ay abala si Sedi sa cellphone, panay ang pindot ng dalirit mukhang may kachat at tatawa-tawa. Sedi! Singhal niya. Ano ba yung ginagawa mo? Puro kachat. Baka gusto mo magugas ng pinggan. Napakurap ang binatilyo. Mamaya na ate. Tumayo ka na dyan at isa pa. Tumalim ang boses niya. Naalala ko, nagdala ka daw ng babae dito sa bahay? Huwag kang ang pasaway. Napayuko si Sed at walang imik. Halata sa mukhang hiya at inis. Tahimik na nanonood si Santiago mula sa gilid. Nakahalo kip-kip. Nagtamang kanilang mga mata. Nakita pa nito kung anong sitwasyon ng pamilya niya. Pasensya ka na sa tatay ko. Ani Jessa pagpasok pa lang sa loob ng kotse. Huwag kang mag-alala, sanay ako sa mga ganyan. Hindi na siya kumibo, nakatingin sa labas ng kalsada. Sa linggo babalik siya upang kumbinsin ng kapatid. Nasa kalahati na sila ng biyahe nang biglang umusok ang hood ng sasakyan ni Santiago. Napilitan tong huminto sa gilid ng kalsada habang malakas ang pagbuhos ng ulan. Bumababa ito para silipin ang makina. Nag-overheat. Ha? Boss, ano gagawin natin? Ang lakas pa naman ng ulan. Kinakabahang tanong niya. Ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya dahil nasa gitna sila ng daan. Madilim at halos wala nang dumaraan. Maghahanap tayo ng matutuluyan. Hindi safe na maghintay dito. Sagot nito. Malamig pero may bahid ng pag-aalala. Naglakad silang dalawa. Basang-basa sa ulan hanggang sa may natanaw na maliit na motel na kumikislap ang ilaw ng karatula. Paglapit nila sa front desk, hinarap sila ng receptionist. Miss, 2 kwarto. Ani ang naunang magsalita. Pasensya na po sir, ma. Isa na lang ang bakanting kwarto. Natigilan siya. Isa na lang? Boss, baka may ibang lugar pa. Tanong niya, halos mahinang boses. Umiling ang receptionist. Fully booked na po lahat dahil sa ulan at landslide sa kabila ng kalsada. Dito po lahat nag-check-in. Walang sinabing kahit ano si Santiago basta inabot ang ID at nagbayad. Boss, bulong ni Jessa, halos silahin ang braso nito. Isa lang talaga? Paano yun? Saglit nang umiti ng sarkastiko si Santiago. Don't worry, Miss Dragon. Hindi kita lalapain. Importante safe tayo. Kung gusto mo dyan ka sa lobby magpalipas ng gabi.
Wala na siyang nagawa nang iabot ng receptionist ang susi. Pagpasok nila sa kwarto, ramdam niya kaagad ang tensyon. Maliit lang, malamig at iisang kama. At sa bawat patak ng ulan sa bubong, lalong lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Pagpasok nila sa kwarto, natigilan si Jessa. Maliit lang ang silid. Malamig dahil sa aircon at iisang kama lang ang nakalatag. Wala man lang sofa o kahit na ekstrang upuan. Napalunok siya. Boss, wala bang ibang option? As in, dito talaga tayo matutulog. Tahimik na nilapag ni Santiago ang susi sa mesa at tinignan ng paligid. Looks like it. Dahan-dahan siyang upo sa gilid ng kama. Ramdam ang malambot na kutsyon, pero kagad siyang napatayo na mapansin ang salamin sa dingding at isa pa sa mismong kisame. Boss, bakit may salamin sa ceiling? Halos pabulong pero nanginginig ang boses niya. Nalalaki ang mga mata habang tinuturo yon. Napataas ang kilay ni Santiago at may bahid ng ngisi sa labi. Jessa, motel to, hindi hotel. Alam mo naman kung anong usualing ginagawa dito ng mga tao. Ha? Pero bakit kailangan may salamin? Napasa po siya sa noo. Pakiramdam niya yung lalong namumulang pisngi niya. Boss, pinapangunahan na kita. Huwag kang magtatangkang gawan ako ng kahalayan. Ani ang kabado. Isang malakas na tawang pumuno sa loob ng kwarto. Relax. Tumayo si Santiago at tumingin diretso sa kanya. Hindi ko gagawin ang iniisip mo. Nandito tayo para matulog. That's it. Pero kahit na malinaw ang sinabi nito, ramdam pa rin niyang kakaibang tensyon. Lalo na nang alisin nito ang coat na basa sa ulan. Umikas ang broad shoulders nito sa fit na polo shirt na natira. Umikot siya, nagkunwaring busy sa pag-aayos ng bag. Sige po, kung gusto niyo kayo na sa kama, ako na lang sa sahig. Mas okay na yon kesa. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Hindi ka matutulog sa sahig. Malamig pero matatag ang boses ni Santiago. Lumapit ito, tumingin sa kanya sa kamarahang nilagay ang tuwalya sa balikat niya. You'll catch a cold. Dito ka sa kama. Natigilan siya, hindi siya makatingin ng diretsyo, lalo na't nararamdaman niyang lagkit ng titig nito. Walang sabi-sabing hinubad ni Santiago ang basa nitong polo at pantalon. Naiwan na lang ang itim na boxer brief na mas lalong nagbigay diin sa matipuno nitong katawan. Malapad ang shoulders at maliit ang bewang nito. Napatigil siya, parang nanuyong lalamunan niya. Napanganga siya at halos ibalibag ang mata sa sahig para lang hindi mapatitig sa mala-Adonis na lalaking nasa harapan. Boss! Halos pasigaw niyang sabi. Ano ba yan? Bakit kayo naguhubad? Nagangat ng kilay si Santiago, kalmadong kumilos. Basang-basa ang damit ko. Gusto mo ba na magkasakit ako? Huwag kang tumingin kung ayaw mo. Pero pwede mong tingnan. Araw-araw ko tong pinaghihirapan sa gym. Boss, lalaki ka at babae ako. Assistant nyo. Konting konsiderasyon naman. Reklamo niya. Nanginginig ang boses. Lumapit ito, dala ang tuwalya at bahagyang sinampay yon sa balikat niya. Ikaw rin. Basang-basa ka. Magpalit ka na bago ka lagnatin. Umiling siya, mahigpit ang hawak sa blouse. Hindi po, okay lang ako. Napangis ito, malamlam ang mga mata. Jessa, bakit nabakat ang katawan mo sa blouse na suot mo? Useless din. Napasingap siya at napayakap sa sarili na mula ng todo. Kinuha ang isa pang towel upang ibalot sa katawan. Tahimik si Santiago pero may bahagyang tawa sa gilid ng labi. Humiga na siya at nagtago sa kumot. Akmang hihiga na din si Santiago, inawat niya to. Boss, akala ko sa kama ako matutulog. Oo nga, at sa kama din ako. Tabi tayo. Boss? O bakit? Alangan namang sa sahig ako matulog. Hindi ako sanay at ayoko. Basta tabi tayo. Wala siyang nagawa kung hindi umusad. Nakahiga na sila sa isang kama. Umikot siya patalikod at tinabi ang unan sa pagitan nila bilang harang. Diyan ka lang ha? Babala niya. Mahigpit ang kapit sa unan. Narinig niyang mahina nitong tugon. Relax, Dragon. Hindi kita kakainin. Hinila nitong unan na ginawa niyang harang. Isang unan kaya gamitin natin. Wala siyang nagawa. Nang humabang katahimikan at nagsimulang mas lumamig, napansin niyang lumalapit ang init ng katawan nito. Sa gitna ng dilim, sa isang unan na halos magkadikit sila, napaharap siya nang hindi sinasadya. Dikit ang mukha niya sa mukha nito. Ilang pulgada na lang at maglalapat ng kanilang mga labi. Nalanghap niyang mabangong hininga nito. Huminto ang oras. Ramdam niyang bilis ang tibok ng puso niya. Napapikit siya. Isang iglap lang at baka magdikit ang kanilang mga labi. Ngunit bago pa maganap, bigla itong umiwas.
tumagilid paharap sa kabilang side. Matulog ka na, Jessa. Nakapikit siya sa kumot. Hindi na makatulog ng maayos. Ang kaba sa dibdib niya ay mas malakas pa sa kulog sa labas. Tahimik na silang dalawa sa kama, ngunit biglang may umalingaw-ngaw na ungol mula sa kabilang kwarto. Yes, faster! Napatakip siya ng bibig, halos mapatalon. Tumingin siya kay Santiago, pero imbis na mabigla nakaatas ng kilay nito at parang deadma. Boss, naririnig niyo ba yun? Bulong ni Jessa, nalalaki ang mata. Hindi ako bingi. Sagot nito, malamig ang tono, pero may bahagyang tawa sa sulok ng labi. Maya-maya may malakas na kalampag ng kamat kasunod ng tili ng babae. Nagtalukbong siya ng kumot at tinakpan ng tenga. Grabe, baka kung ano nang mangyayari sa kabila. Bakit sobrang makasigaw si ate? Baka tinitorture na siya? Bulong niya. Halos sumubsob sa unan para takpan ng muka. Matulog ka na lang, sabi ni Santiago. Mahina pero may bahagyang inis. Matutulog? Parang may live show sa tabi natin. Reklamo niya. Nagkatawanan silang dalawa ng mahina hanggang sa unti-unti nang bumigat ang talukap ng kanyang mata. Sa hindi niya sinaasahan, nakatulog siya sa tabi ni Santiago. Kinabukasan nauna siyang magising. Ilang segundo muna siyang natigilan bago maalala kung nasaan siya. Nakahiga sila sa isang kama at 1 pulgada lang ang layo ng mukha ni Santiago. Tahimik siyang napatingin dito. Ang gwapo pala talaga ng boss niya. Prominente ang panga, mahabang pilik mata, matangos ang ilong at bahagyang nakabukang mapulang labi. Grabe, kahit natulog pogi pa rin, bulong niya sa sarili. Hanggang biglang dumilat si Santiago at huling-huli siyang nakatitig dito. Parang napako si Jessa sa pagkakahiga. Good morning, boss! Mabilis niyang sambit, pilit nang umiti kahit nanlalaki ang mga mata. Tahimik lang ito, nakatitig pa rin sa kanya, saka mabagal na umupo. Jessa, boss, nakatulog ka sa braso ko kagabi. Kalmadong sabi nito sabay ngiti ng bahagya. At hindi mo binitawan kahit na umikot ka sa kama. Napakalikot mo palang matulog. Agad siyang tumalon pababa ng kama. Baka nananaginip ka lang, boss! Narinig niyang tawa ni Santiago. Tumayo ito at pumasok sa banyo. Habang inaayos niyang kumot, narinig niyang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Napalingon siya sa salamin sa dingding at halos mahulog ang panga niya. Salamin lang palang dingding ng shower. Kita niya ng buo si Santiago, nakatalikod at nasa ilalim ng agos ng tubig. Makinis, matambok ang puwet at ang likod nito parang hinulma. Diyos ko po, bulong niya, napayakap sa sarili. Bakit gawa sa salamin ng banyo? Nanuyo ang lalamunan niya habang tinititigan ng tanawing hindi naman dapat tinititigan. Para siyang na-hypnotize hanggang sa maisip niya, paano kung bigla itong humarap? Agad siyang kumatok, pikit ang mata. Boss! Tumigil ang tubig at ilang segundo lang ay bumukas ang pinto ni hindi nagabalang magtapis sa Santiago. Basa pang buhok at kitang-kitang tubig na dumadaloy sa dibdib at abs nito. Sadyang nakakatakam. Ano yun? Kalmado nitong tanong. Hindi siya makaimik na mulang mukha niya at hindi alam kung saan ibabaling ang mata. Ngunit may kung anong puwersang pilit na nagtulak sa kanya na tumingin pababa. Parang gusto niyang sukatin kung gaano kalaki. Hindi ka dapat tumingin doon. Jessa! Sigaw ng utak niya. Mabilis siyang tumalikod. O wala po! Ngunit sa pagmamadali nadulas siya sa basang sahig. Ay! Agad siyang sinalo ni Santiago bago pa siya bumagsak. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Ang katawan nito'y dumikit sa likod niya at doon niya naramdaman ang matigas nitong dibdib at ang bigat ng kamay nito na nakayakap sa kanyang bewang. Daig pa niya ang na-hold up dahil para bang may nakatutok na armas sa likod niya. Matigas at mahaba. Jessa, mahinahong bulong nito. Halos ramdam niya sa batok ang init ng hininga. Tuluyang namula ang mukha niya. Kumuwala sa pagkakayakap at napaatras. Magbihis na kayo, boss. Late na tayo. Napangisi lang si Santiago tila natutuwa sa pagkataranta niya. Pagkatapos maligot makapagbihis, parehong tahimik sina Jess at Santiago habang nag-aayos ng gamit. Paglibas nila ng motel, maaga pa't malamig ang paligid dahil sa ambon. Diretso silang nagtungo sa pinakamalapit na coffee shop para makapag-almusal bago bumiyahe. Habang papasok sila, biglang may kumaway mula sa isang mesa sa labas. Sir Santiago! Tawag ng isang lalaki. Napahinto si Jessa. Nakilala niyang lalaki. Si Martin. Dating accountant sa Aquino Group na nag-resign upang mag-abroad. Martin,
Tipid na bati ni Santiago. Napangiti si Martin na tumingin kay Jessa, saka bumalik ang tingin kay Santiago. Small world, hindi ko inasahan na makikita ko po kayo dito. At may kasama pa. May nakakalokong ngisi ito na parang may ibang kahulugan. Namula siya't kaagad na tumingin sa kalsada. Business trip, maikling sagot ni Santiago. Walang ekspresyon ng muka, pero matalim ang mga mata. Humabang ngiti ni Martin. Halatang hindi kumbinsido. Sige, enjoy na lang sa... Saglit ang tumingin kay Jessa bago nagbaba ng boses. Business trip nyo. Bago pa makasagot si Jessa, mahinang hinawakan ni Santiago ang siko niya at inalalayan siya papasok. Let's go. Sa loob ng coffee shop habang naghihintay sila ng order, hindi na nakatiis si Jessa. Boss, nakita mo ba yung mukha niya? Siguradong bukas buong Aquino Group may bago na namang chismis tungkol sa atin. Umupo si Santiago. Walang kaimik-imik at parang wala lang sa kanya. Hayaan mo sila. Ha? Halos maubo siya. Anong hayaan? Wala tayong ginagawa pero iniisip na nila na. Jessa, puto nito sa kanya. Diretso ang tingin. Alam ko kung ano lang ang totoo. Alam mo rin. Hindi natin kailangang ipaliwanag sa kahit na kanino. Napatingin siya sa amo. Bigla siyang natahimik at hindi maipaliwanag kung bakit parang mas lalo siyang kinabahan. Pagka-uwi nila mula sa probinsya, diretso opisina na sila matapos magpalit ng damit. Ramdam pa rin ni Jess ang bigat sa dibdib. Pagod sa biyahe, pati damdamin niyang pagod. Nakasakay siya sa kotse ni Santiago pero gaya ng nakasanayan, nagpababa siya sa ilang metro bagong entrance para iwas mata. Naglakad siya papasok. Hindi pa siya nakakaupo sa mesa niya nang halos tumakbo si Roda papalapit. Be! Bulong nito, nakadikit halos ang bibig sa tenga niya. Ano bang nangyari? At pareho kayong absent kahapon ni Sir Santiago. Ang bilis ng chismis dito, sinasabing magkasama daw kayo. Ha? Ano naman pinagsasabi nila? Kumakalat sa mga chat group. Grabe raw. Sabay pa kayong nawala at may nakakita pa daw sa inyong lumabas ng motel. Hindi ko alam kung paano pero ang daming assumptions. Napahawak siya sa sentido. Parang sasabog ang ulo niya. Roda naman, baka isipin mo totoo lahat ng yon. Ako na nagsasabi sa'yong hindi. Yun na nga. Hindi mo rin mapipigilan. Kahit ako nagulat. Ang bilis nilang mag-imbento. Parang teleserye ang buhay mo ngayon. Nilingon ni Jessa si Santiago nakakarating lang sa opisina. Formal at seryoso. Parang walang pakialam sa paligid. Samantalang siya, nararamdaman ang bigat ng lahat ng mga matang nakatitig. Hindi pa man siya nakakahinga, biglang lumabas si Santiago mula sa opisina nito. Hawak ang isang folder. Tahimik tong lumapit at nilapag yun sa mesa niya. Finish this before lunch. Pagkatapos tuminto kay Roda, seryoso mukha. At ikaw, Miss Roda, balik na sa trabaho. Hindi to just miss an hour. Parang napako sa kinatatayuan si Roda at halos tumakbo pabalik sa kanyang cubicle. Naiwan si Jessa na halos mawindang sa bagong chismis tungkol sa kanila. Natanaw niyang parating na magandang babae. Hi, Miss, can I talk to Mr. Aquino? Sino po sila? I'm afraid to say na wala po kayong appointment. Gusto po ninyong kumuha ng appointment? No need. Just tell him my name. Violet. I'm here to see Santiago. I don't need an appointment. Nakanting sabi ng babae, parang close ito sa CEO. Tinignan niya na muna ang visitor log. Ma'am, wala po kayong appointment. Busy po si Sir Santiago ngayon. Nagangat ng kilay ang babae tumawag ng malumanay, pero may yabang. Oh, he'll see me. Just tell him, Violet is here. Napakunot ang noon niya. Violet? Hindi niya kilala. Ma'am, kahit na po. Pero bago pa siya matapos, dumiretso na si Violet sa pintuan ng opisina ni Santiago. Sandali lang po, bawal po pumasok nang walang paalam. Habol niya pero hindi siya pinansin nito. Pagbukas ng pinto nakita niya nagangat ang tingin si Santiago mula sa ginagawa at nakangiti. Violet, bati ni Santiago. It's been a while. Tumayot nagyakap ang dalawa. Akala nga namin magkakatuluyan sila, kaso dumating si Miss Lara at doon binali ni Sir Santiago ang feelings niya. Hindi kaya sila na? Parang may kumalabog sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero uminit ang tenga niya. Talaga ba? Di mainam, baka mabawasan ang kasungitan ng boss kapag nagka-jowa na. Pilit niyang pinanatili ang casual na boses. Bes, ikaw ngang pinaka-close ni boss at hindi ka niya masyadong sinusungitan unlike ibang naging assistant niya. Malamang dahil kaibigan ako ni Lara at siya nagpasok sa akin kaya medyo mabait siya ng konti. Bumalik siya sa mesa at kinuha ang mga papeles para papirmahan kay Santiago.
Nang bumukas ang pinto, naamoy niya kaagad ang mamahaling pabango ng babae. Sir, eto na po yung files na kailangang pirmahan. Sabi niya tinabot ang folder kay Santiago. Pasimpleng tinapunan niya ng tingin si Violet. Hindi naman maganda. Makinis lang at magandang damit. Nagangat ang tingin sa kanyang boss. Thanks. Walang ganong emosyon ng boses at muling bumaling ng tingin kay Violet na nakapikit sa braso ni Santiago. Bumalik sa desk niya na may kumukulong damdamin. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang ibalibag ang stapler sa mesa. May sira na din yata siya kagaya ng amo niya. Talagang we have to be careful whom we surround ourselves with. Nakakahawa yata ang topak. Natagalan ang meeting ni Santiago ng hapon. Overtime na naman. Nang sa wakas lumabas ng mga bisita. Boss, tapos na po ba yung meeting? May kailangan pa po ba? Maayos ang tono niya pero ramdam ang lamig. Inabot nito ang bagong set ng reports. Hindi siya tinapunan ng tingin ng boss. Busy to sa pag-check ng phone. Boss, may ingat niyang sabit. Kanina po, si Miss Violet, girlfriend po ninyo? Napataas ang kilay ni Santiago sa kabinitawan ng hawak na telepono para harapin siya. Bakit mo tinatanong? Nagkibit balikat siya, pilit ng ngiti. Curious lang po. Pero syempre hindi ko naman karapatang manghimasok sa personal niyong buhay. Sandaling natahimik ang opisina. Tumayo si Santiago at naglakad papalapit sa kanya. Nakatigil siya sa pwesto habang unti-unting lumiliit ang distansya nila. Kung curious ka lang, then let me make it clear. Malamig ang boses ni Santiago. Violet is a family friend. Anak siya ng business partner ng Aquino Group. Napasingap si Jessa. Okay po. Mahina niyang sagot at tumalikod na. Jessa, tawag ni Santiago bago pa siya makalabas ng pinto. Napalingon siya, kumakabugang dibdib. Boss? Pinatong itong ballpen na tinitigan siya ng seryoso. Gusto ko lang malaman mo, tinawagan ko si Violet kanina. Napakunot ang noon niya. Bakit po? Para matapos ng chismis sa ating dalawa. Diretsong sabi ni Santiago. So I called her. We made sure people see us para matapos ng usapan tungkol sa atin. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ni Jessa. Nagpigil siya ng emosyon, pilit ng umiti. Ganun po ba? Sa bagay, pinilit niyang gawing kaswalang boses. Sino ba namang CEO ang magnanais na machismis sa kanyang assistant, hindi po ba? Jessa, hindi ba't ikaw may ayaw na machismis sa akin? May kakaibang tonong boses ni Santiago pero hindi niya na ito hinintay matapos magsalita. Salamat po sa paglilinaw, boss. Mauna na po ako. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Napapikit siya tumugot ng malalim na hininga. Hindi siya nagsiselos, hindi dapat. Pero bakit parang gusto niyang umiyak? Hindi nagiging emotional lang siya dahil sa magkakasunod na problema. Nakatayo siya sa waiting shed, nakatingin sa kawalan habang nag-aabang ng jeep. Be, oti ka din? Ani Roda, tumangulang siya. Bakit malungkot ang beshi ko? Anang kaibigan na natatawa. Aminin mo na kasi, nagsiselos ka ba kanina? Ha? Ako? Hindi no, kayo lang yung makulit na nagsasabing may relasyon kami. Ayan, malinaw na si Violet ang girlfriend ni boss. Be, nakita ko yung mukha mo nang pumasok si Violet sa office ni Sir Santiago. Parang gusto mo siyang hatakin at sabunutan. Pangaasar ni Roda. Sinasabi ko na nga, hindi niya na natapos ang sasabihin nang marinig ang tunog ng paparating na sasakyan. Kotse ni Santiago, bahagyang bumagal ito sa tapat ng waiting shed pero hindi huminto. Tuloy-tuloy lang ang pagandar hanggang sa mawala na sa kanto. Biglang bumigat ang dibdib ni Jessa. Pero hindi ba't yun ang gusto niya? Pagdating ni Jessa sa bahay, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tanging amoy ng bagong lutong pagkain ang pumuno sa hangin. Paglapit niya sa dining area, nandoon si Santiago, nakaupo at may hawak na baso ng tubig. May pagkain sa mesa. Malamig nitong sabi, halos hindi siya tinitingnan. Napahinto siya at napatingin sa mesa. Inihaw na manok, sinigang na hipon at mainit na kanin. Kumalamang tiyan niya. Kanina pa siya hindi kumakain pero may parte sa kanya na gusto na lang umakyat at matulog ng walang dinner. Bakit nga ba ako magpapa-apekto? Sabi niya sa sarili. Mas mabuti nang mamatay ng chismis tungkol sa kanila. Mas tahimik ang buhay niya sa Aquino Group kapag walang nagtatanong. Umupo siya sa dulo ng mesa, medyo malayo kay Santiago. Salamat, may niyang sabi. Hindi sumagot si Santiago pero kinuha ang pitsil at nilagyan ng tubig ang baso niya. Tumango siya bilang pasasalamat at sinimulan ng kumain. Nang malasahan ng sabaw, hindi niya mapigilang mapabulo.
Ang sarap, magaling talagang magluto si Violet. Para may bahagyang sipa sa sikmura niya, bigla siyang nasamid at mabilis na kinuhang baso ng tubig. Nagangat siya ng tingin kay Santiago na tila walang mali siyang pagkakasabi. Hindi na siya umimik, pinilit niya lang magpagpatuloy ang pagkain pero bawat subi parang tinik sa lalamunan. Si Violet palang nagluto nito. Gusto na sana niyang itulak ang plato at tumayo pero ramdam niyang lalong mapapansin ni Santiago kung bigla siyang aalis. Kaya pilit niyang nilunok ang pagkain. Nang matapos siyang kumain, agad siyang nagligpit ng pinagkainan. Habang naghuhugas ng pinggan, tumingin siya kay Santiago nakatayo na pala sa gilid. Nakasandal sa counter at tahimik siyang pinagmamasdan. Pagkatapos, nagpaalam na siya. Mauna na ako matulog. Tumango lang si Santiago pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Pagpasok niya sa guest room, agad siyang humiga sa malambot na kama at ipinikit ang mga mata. Pagkatapos niya magligpit at maghugas ng pinggan, agad siyang umakyat sa kwarto. Gusto niya nang makalayo kay Santiago at sa amoy ng pagkain na kanina pa niya gustong isuka. Humiga siya sa kama tinitigan ng kisame. Bakit ba siya naapektuhan? Wala naman siyang karapatan. Pilit na tinatanggihan kung anong damdamin na kanina pa gumugulo sa dibdib niya. May kumatok sa pinto, mahina lang parang hindi gustong istorbohin ang kanyang pag-iisa. Jessa, boses si Santiago mula sa labas. Napabangon siya at biglang kinabahan. Bakit po, boss? Pwede ba akong pumasok? Nagkatubili siya sandali bago dahan-dahang tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad si Santiago na nakasuot ng plain white shirt at may hawak na 2 tasa ng mainit na tea. Naisip ko lang, baka gusto mo. Sabi nito, inabot ang isa. Napahiya sa inis na pinakita niya kanina kaya tahimik niyang tinanggap ang tasa at naupo sa gilid ng kama. Umupo si Santiago sa isang upuang nadoon. Maluwag ang pagkakabukas ng pintuan, tahimik na muna silang dalawa habang sumisingaw ang init mula sa tasa. Salamat, mahina niyang sabi. Tumango si Santiago. Mukhang mainit ang ulo mo, may buwan ng daloy ka ba? Kumunot ang noon niya. Anong buwan ng daloy? I mean menstruation. Nalaki ang mata niya. Buwan ng daloy, daloy ka dyan? Wala no? Ani ang nakalimutang boss niyang kausap at sa tono ng pananalita niya. Kung wala, bakit parang mainit ang ulo mo? Nakataas ang isang kilay nito at para bang inaarok ang isip niya. Napayuko siya at nilaro ang tasa sa kamay. Siguro, na bad mood lang ako. Hindi ko alam, baka magkakasunod-sunod lang ang problema. Tahimik lang si Santiago, hinihintay siyang magsalita. Huwag mo na lang akong intindihin. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Santiago. Normal lang na mainis kapag may chismis, kaya ako nga tinawagan si Violet to shut it down. Nagangat siya ng tingin. Talaga? Oo, hindi ko gusto na madami ka sa kung anong intriga. Ikaw ang assistant ko. Gusto kong protektado ka. Kitang-kita sa yung dagdag stress pang chismis. Kalmadong paliwanag nito, may kung anong gumaan sa dibdib niya. Natawa siya ng mahina at pilit na tinatago ang pagkapahiya. Akala mo nililigawan ka si Violet? Singit nito, nakangiti na ngayon. Napakurap siya at hindi sumagot. Umiling lang siya, pero ramdam niyang namumula na siya. Hala boss, wala akong karapatang panghimasukan ng personal mong buhay. Akala ko nagsiselos ka. Anitong tumawa. Halos mabilao ka siya sa narinig. Ha? Umiling si Santiago. Joke lang, pero seriously. Gusto ko nandyan ka. Tahimik lang siya pero ramdam niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang simpleng gabing yon na nagsimula sa inis at tampo ay biglang naging kakaiba. Parang mas lumalim ang koneksyon nila. Kinabukasan pagkapasok niya sa gate ng Aquino Group, napahinto siya sa nakita. Nakatayo si Alvin sa harap ng building. Nakapolo at gwapong-gwapo. Nasa kamay nitong isang bouquet ng sunflower. Ang paborito niyang bulaklak. Jessa, tawag nito. May kasamang matamis na ngiti. Halos marinig niyang singhap na mga empleyadong pumapasok din. Lumingon sila, bulungan agad. Si Alvin Mercado yun, hindi ba? Anak ng mayamang kontraktor. Gwapo pala talaga. Ramdam niyang pamumula ng kanyang mukha. Ayaw niya maging sentro ng atensyon pero huli na. Nilapitan siya ni Alvin at inabot ang mga bulaklak. Para sa'yo, hindi ba't favorite mo yan? Mahina ko nitong sabi. Saglit siyang natigilan pero tinanggap niya na rin. Salamat Alvin. Nahina niyang sabi. Nakangiti si Alvin, wala nang pakialam sa mga nakatingin. Pwede ba kitang ilibre ng lunch?
Napatingin siya sa paligid. Kita niya na may mga kasamahan siyang nag-oosyoso, pati si Roda na hindi may tagong kilig sa eksena. Biglang pumasok sa isip niya si Santiago. Medyo parang nailang siya. Siguro nga tama lang ito. At least, tuluyan ng mamamatay ang chismis tungkol sa kanila ni boss. Kahit nahihiya, tumango siya. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Narinig niyang bulungan ng ibang kasamahan bago siya pumasok sa building. Lalo siyang namula, pero bahagya ring gumaan ang pakiramdam niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, pakiramdam niya ay matatapos na rin ang chismis tungkol sa kanya. Mula sa nakakalitong gabi sa motel, ang nakakilig na titigan sa banyo hanggang sa pagdating ni Alvin na may dala pang sunflower, tila lalong ginulo ng tadhana ng buhay ni Jessa. Pero bago tayo magpaalam, may bitbit tayong mahalagang aral sa araw na to. Alam nyo, sa mga nangyari kay Jessa, nakita natin na sa kabila lahat ng pressure, ang paglayas ng kapatid, ang chismis sa opisina at ang pagdating ng past, pinili pa rin niyang manatiling tapat sa kung ano ang tama. Ang aral, ang ating mga pagsubok ay hindi para sirain tayo, kundi para ipakita kung hanggang saan ang kaya nating panindigan. Minsan akala natin wala na tayong takas, pero laging may option tayong pili ng dangal kaysa sa dali ng sitwasyon. Sabi nga, the right path is not always the easiest. Si Jessa, kahit nahirap, pinili pa rin niyang maging maingat sa kanyang reputasyon. Kaysa sa ating mga listeners, tandaan ninyo, hindi kailangang madaliin ang lahat. Ang bawat gulo ay may kalakip na leksyon at ang bawat no na sasabihin natin sa tukso ay isang yes para sa ating pagkatao. Sa tingin niyo ba, sapat na bang sunflowers ni Alvin para tuluyang kalimutan ni Jess ang kanyang boss? O si Santiago pa rin ang tinitibok ng puso niya sa kabila ng lahat ng business trip na palusot na yan? Iwan niyo yung inyong mga comment at theory. Ako ang inyong host at nagpapaalalang manatiling matatag sa gitna ng unos. Hanggang sa susunod na episode, paalam!